Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeffo. Okay, nasa loob po tayo ng kotse. Kalalabas ko lang po sa clinic. Okay, nakapark pa ito sa labas. Medyo pagod na po yung utak ko. Before I left the clinic, I drank one sachet of Nescafe, hoping that I'll regain my mental alertness before I start driving, because I might doze off while I drive, no? Baka makatulog po ako habang nagda-drive. Ngayon po hinihintay ko po yung effect ng kape, kaya nakapark lang po muna ako sa labas. Okay, and while doing so, marami kasing tayong pasyente nagtatanong sa akin kung safe ba ang kape. Kaya naalala ko na excuse me, dito ko sagutin sa ating video, okay, kung safe ang kape, no? Kaya lang po ang pamagat po natin ay delikado ang kape kapag ayun. So in general po, safe talaga. Okay? Kaya huwag kayong magulat sa title ng ating video, no? Okay? Of course, mababasa rin po ninyo na sabi nila pag hanggang 4 lang daw ng cups of coffee considered safe. Pero pag beyond 4 cups daw, hindi na po daw safe. Which of course, I beg to disagree, no? Because experience-wise, okay, para sa akin, kahit 1 cup lang na kape, pag meron kayong nararamdaman na para bang malakas tumibok yung puso ninyo at para bang sumisikip ang dibdib po ninyo, at saka feeling ninyo parang syempre minsan yung ibang pasyente humahawak sa kanilang pulso dito sa wrist, no? Yung radial pulse, no? Alam nila na parang hindi regular, doc. Totoo po yan, no? Doon po ninyo i-check kung regular ba ang inyong heartbeat, no? Lalo pag makainom kayo ng kape, feeling niyo parang sumisikip, okay, or malakas tumibok o kaya irregular, okay, kahit 1 cup lang ng coffee, or in fact 1 sip or 2 sips, no? Huwag na po ninyo ulitin, no? Okay, so hindi po talaga absolute, no? Yung sinasabi nila na 4 cups lang daw, hanggang 4 cups lang. As a matter of fact, kahit 1 cup lang, pag talagang iba ng pakiramdam ninyo, wag na po ninyo ulitin. Okay? Samantala, okay, meron mga pasyente na uminom more than 6 to 7 cups of coffee per day, and yet wala silang nararamdaman. So pwede po sa kanila yun. Okay? So case to case basis kasi, no? Okay, so walang absolute number of cups of coffee to say that it is safe or it is not safe, no? Okay. So ang kape kasi kadalasan effective talaga ito kung medyo pagod na po yung utak dito, no? And of course, it will really excite your brain, okay, and of course achieve the level of mental alertness na gusto po ninyo, no? Wala na po masama talaga sa kape. Ayun, masama lang po pag meron kayong nararamdaman na abnormal sensation sa chest ninyo, sa dibdib ninyo, over your heart, especially the regularity of your heartbeat, no? Okay. And sa mga pasyente naman may hyperacidity, okay, you've heard about yung low acid daw na kape. For me, in my experience, halos lahat ng pasyente nagsasabi sa akin, Dok, kahit uminom ako ng yung kape na LA low acid, masama pa rin yung sikmura ko eh. So, for that, syempre, advice ko is, huwag niyo inumin yan. Okay? Pag nasisikmura po kayo. Or maybe, half the sachet. Ayan. Okay? Then, of course, make sure after meals. Okay? Syempre, huwag naman sa dinner, no? Sa gabi. Okay? Kasi po, habang natutulog po tayo,
tuloy-tuloy po yung production ng hydrochloric acid sa sikmura kasi natin eh. So, mas mabuti pa sa umaga or sa tanghali nyo inumin. Besides, no, para hindi po makakadisturbo sa tulog ninyo, huwag kayong uminom ng kape sa gabi. Okay? So, of course, delikado ang kape pag napakamahal. Okay? Kasi po, syempre, yung budget po ninyo pupunta sa kape, wala naman sustansya talaga yan, no? Unless may 3-in-1, may sugar, okay, may cream, may konting calories naman po yan. Pero if you ask me, kung ang kape po ay napakamahal, 40 or 30 pesos per sachet, ang masasabi ko lang po sa inyo, huwag ninyong bilhin yung mga ganyan na kape. Kasi po, mahal po yan because in-advertise po kasi sila sa radyo at saka sa TV eh. Kaya po mahal, no? At pinatunan nila yung presyo, okay, sa bawat sachet ng kape para mabawi nila yung binayad nila sa TV at saka radio stations na milyon-milyones po yan, yung pagbayad nila ng advertisement fee. No? Kaya huwag kayong maniwala sa mga advertisement sa ganyan mga kape. To the point na sumusobra na sila kasi sinasabi nila magbaba daw ang cholesterol, etc. Wala na pong clinical evidence to prove na talagang magbaba ba yung cholesterol ninyo o hindi. So huwag kayong maniwala dyan. Para bang katulad ng red wine, no? Para mabenta, pinopromote nila along the health line para daw sa heart, etc. No? Okay? Walang pakaiba yung red wine at saka yung mamahal na kape, no? In terms of prevention of diseases, no? Walang pagkaiba po yan. As a matter of fact, ang red wine masama po yan kasi ang ethyl alcohol sa red wine ay nakakasira sa liver cells, sa brain cells, so on and so forth, no? Okay. So, pagdating naman po sa kape, kaya pwede na po yung mura lang, no? Meron man 10 pesos, 11 pesos, katulad ng yung Nescafe na coffee, no? Okay? Ang Kopiko rin, ganun rin kamura, no? Compared to yung in-advertise na kape sa radio at saka TV stations, no? Okay? So, pwede na po yung mga mas mura na kape para yung sobrang budget ninyo ay makakabili na po kayo ng mga mas ng kailangan sa katawan ninyo, katulad ng bigas, okay, gulay, prutas. Doon ninyo invest yung pera po ninyo. Okay, so sa mura na lang po tayo na kape at huwag kayong maniwala sa yung mga mas mahal na kape, mga 30 to 40 pesos per sachet, kesyo daw, nakababa daw ng cholesterol, so on and so forth. Hindi po totoo yan. Okay? So walang effect po talaga yung coffee kahit ano bang isasama nila dyan, okay, sa sachet, okay, sa level of blood cholesterol ninyo. Of course, in between Nescafe and Kopiko, mas mabubuti yung Nescafe na lang kasi made in Philippines kasi yan eh. We have to patronize our own products para suportahan po natin ang ating Filipino farmers or Filipino manufacturers as compared to Kopiko na made in Indonesia kasi po yan eh. So mas mabuti pa dito lang po tayo sa Nescafe. And I find it yung sachet na mukhang ang brand ng Nescafe or kind ng coffee ng Nescafe yung Barako. Okay? Malakas po yan. Yung Barako na sachet. Talagang mas magiging alert po kayo as compared po sa yung Supremo ng Kopiko or kaya yung black coffee ng Kopiko, no? So dito po tayo sa Nescafe na lang po, yung Barako na brand, no? Or kind of coffee ng Nescafe. Okay, so ulitin ko po, delikado po yung kape kapag napakamahal because syempre kakainin yung presyo ng coffee yung budget ninyo para sa mga mas importanteng
pagkain, no, na kailangan ng katawan po natin. Delikado po yung kape pag nasisikmura po tayo tuwing uminom po tayo ng kape. At saka delikado po yung kape pag sumisikip po yung dibdib natin at saka malakas tumibok at mabilis tumibok yung puso po natin, or pag irregular ang heartbeat po ninyo. Okay, while taking or immediately after coffee intake. Okay? Otherwise, safe ang coffee, ituloy po ninyo yan, wala naman po problema. As long as wala kayong nararamdaman during and after taking your coffee. Maraming salamat po.